Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin, kung saan ay ang kanyang daanan patungo sa $40,000 ay malinis po, walang harang. Ayan, walang nakasagabal. Kaya yan, here's what might further aid it. Yan, ito raw, aalamin po natin dito kung ano yung higit na makakatulong dito sa kanyang pag-angat sa presyong ito, $40,000. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi dito, Bitcoin has increased by more than 133% so far this year. Ayan po yung naging performance niya or paglago niya sa loob ng taon na ito, 133%. And the price of Bitcoin shot up to its highest point so far this year as investors considered remarks made by Federal Reserve Chair Jerome Powell, which suggested that interest rates would remain unchanged. The biggest cryptocurrency by market capitalization extended its rally on Friday, reaching $39,000 on the Coinbase crypto exchange. Kaya yan, umakyat po siya sa $39,000, kaya marami pong nagsasaya na holders ng Bitcoin. With its recent surge, Bitcoin has reached its greatest value since May 2022, right before the cryptocurrency sector was rocked and prices started a gradual slide due to the collapse of the Terra ecosystem. Kaya yan, nagdulot po kasi, ang isa po sa mga nagdulot sa pagbagsak ng market price ni Bitcoin ay yung pag-collapse ng Terra ecosystem. Yan, pahamak po talaga itong si ecosystem. Yung nangyari dito sa kanyang pag-collapse ay dito po nawalan yung maraming mga tao sa mga cryptocurrencies. Nawalan sila ng tiwala, parang natakot sila. Kaya syempre napahamak rin po si Bitcoin. As 2023 draws to a close, cryptocurrency speculators are focused on the possibility that Bitcoin may reach $40,000 since the largest digital asset has more than doubled in value in the year. Kaya yan. Patapos na po ang taong 2023, December na po ngayon, kaya last na month na po ngayon at magti-2024 na po tayo. At marami pong mga umaasa na mga cryptocurrency speculators na bago magtapos ang taon na ito ay mahihit ni Bitcoin ang presyong $40,000. Bitcoin has increased by more than 133% so far this year, outpacing gains in many of other traditional sectors as investors turn to riskier assets. The hope among traders and cryptocurrency community as a whole that the U.S. Securities and Exchange Commission may soon approve the first exchange-traded fund directly linked to Bitcoin is driving up prices. Kaya yan po yung inaasahan na magaganap na approval sa spot Bitcoin ETF or exchange-traded fund. Yan, marami pong umaasa dito na ito po yung magdudulot ng catalyst kay Bitcoin para ito ay umangat or magkaroon ng matinding price surge. At ayan, next year po yan. May linabas po kung kailan i-approve ng US SEC ang spot Bitcoin ETF. At ito po ay sa unang buwan, mga January 8 to 10 daw po. Ayon po sa mga huling balita. Bitcoin price spot cleared for $40,000. Ayan, malinis daw po ang dadaanan ni Bitcoin paakyat sa presyong $40,000. Bitcoin nearly scraped $39,000 according to on-chain analytics firm Sentiment on the news that the US Fed interest rates might remain unchanged until at least 2024. Ayan. With this move, Sentiment believes that Bitcoin's path has already been cleared for a $40,000 price. Adding to this positivity is the fact that attention has increasingly been on BTC instead of altcoins, which according to Sentiment represent enough fear typically needed for prices to continue rising. Kaya yan, mukhang nakafocus po ang karamihan ngayon kay Bitcoin. Ayan, at hindi po sa mga altcoins. Sa ngayon ay kay Bitcoin muna yung atensyon ng lahat. Sentiment observed that as interest in altcoins wanes, Bitcoin's social dominance has increased in just 1 month. Kaya yan.
At the time of writing, BTC was up by 0.78% in the last 24 hours, $38,782, reaching intraday highs of $38,848 in Saturday's trading session. Kaya ayan, mukhang nanghihina na raw yung dominance, social dominance sa mga altcoins. At mukhang napupunta ngayon ito lahat ng atensyon kay Bitcoin. Kasi yan na nga, next year na, January, ay yung approval na po kasi ng spot Bitcoin ETF. Kaya syempre, nakatutok lahat dito kay Bitcoin. Kaya yan po ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga ang karamihan ay ayan, ang sinusubaybayan nila or binabantayan nila si Bitcoin. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.